gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng bubong. Ano yung mga bakal, ano yung thickness, na kung saan naka-indicate naman yan sa mga plano natin. So ano nga ba yung mga materials na kakailanganin mo, na kahit na wala kang kumbaga konting guide lang. So dito sa may part na to, sabi nila lulundo, baka nulundo na. Itong part na to ay kung napapansin nyo, yung nasa ibabaw na yan, yan po yung tinatawag natin na C-filings. Okay, so kung napapansin nyo, may mga pintura po yan. Itong C-filings natin, GI po yan. So kahit na hindi mo siya pintura ng buo, okay lang din naman. Panibagong araw tayo ngayon dito sa ating proyekto. Bigyan kayo na update at the same time may idea tayo na i-share mamaya kung saan mapapanood na sa YouTube channel natin. At eto nga, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng bubong. Ano yung mga bakal, ano yung thickness, na kung saan naka-indicate naman yan sa mga plano natin. Pero paano yung mga walang plano? So isang bagay lang naman na gusto ko i-share sa inyo at para at least magka-idea yung iba. So dito, nag-aasinta pa lang ho kami dyan sa taas. Ayan, nag-aasinta. Ayun, popormahan natin. So bali, yan na yung pinakalas na popormahan. Yung poste na yan, yung malapad na poste na yan, tapos okay na. So sabi nga ng karamihan, mga kapwa builder ko, ay napakatibay daw ng proyekto natin dito. So sa laki ng biga, laki ng poste, laki ng bakal, ay yan naman po ay naka-indicate naman po sa may plano. So hindi naman ho natin gagawin to nang wala po sa plano. So sabi ko nga, kahit nga yung paggawa ng slab na yan ay nasa plano po yan. Ganon din yung laki ng bakal na nilagay namin dyan, hindi lang po siya 10mm. Ayan po yung nilagyan din namin ng 12mm na kung saan ayun po yung nasa plano natin. Kaya nga po yung span niya ay napakaluwang kasi 12mm din po yung ginamit natin dyan. At the same time yung thickness nung buhos natin, yung laki ng biga, tapos laki ng poste na nilagay natin dyan. So yun naman po ay nandun sa plano lahat yan. Ganon din po yung paggawa namin ng ayun, yung mga bakal na yan para sa ironworks o kaya naman pagbububong natin o kaya trusses natin. So ano nga ba yung mga materials na kakailanganin mo, na kahit na wala kang kumbaga konting guide lang sa paggagawa. So sa ngayon, ang kulang na lang namin dito ay yung fascia board. So sabi ko naman, ang gagawin muna natin dyan, papasintahan ko muna. At yung iba naman gumagawa naman para sa fascia board natin. So meron din kaming nilagay dyan na kung saan may mga round bar o kaya yung deform bars natin na pwede nyo naman hong gamitin para dun sa may pagpapatibay ho niya. So yung paglalagay namin ng rafter, ano yung sukat, yan po yung naka-indicate po lahat sa plano nyan. At kung ano yung laki ng rafter na gagamitin natin, ano yung thickness nung gagamitin natin. So lahat ho yan nandun sa plano. Ganun din sa C-filings, ano yung ginamit natin yan, nasa plano din ho yan. At yun ay i-share natin mamaya. Ayan. So syempre gusto ko rin batiin itong mga tropa natin. Ayan. Monday morning, galing sila sa toolbox kanina sa meeting natin, deployment and then devotion natin. Ayan, si Roy. Ayan. Ang ating Raymond pala. Roy, ako ng Roy si Raymond, ang kakambal ni Roy sa kabilang proyekto naman natin. So si Raymond, siya yung bodigero natin dito at nalalapit na. Pag na-flooring dito dito na siya lilipat. Raymond. Okay, so isa Uncle Boy ayun, nagsasalandra naman. Tito ko yan. Tapos si Tangkad 2.0. Tangkad 2.0. Yan.
Tapos yung si Romel, ayun. Siyempre si Foreman. Ba't wala yung hard hat mo? Naka-ready nga pa ang ibagabag, sir. Ay, konti yung baga-baga to eh. So, dineploy niya lang yung tropa dito. Ano yung gagawin nila? Inayos niya rin yung electrical. So, ngayon, pupunta siya, sasaglit siya sa bagabag. Okay? And si Duyagan, ang kayang uminom ng 3 days ng diretso. Tapos si ating pinakapogi sa lahat. Pogi! Saan ba? Kisan. Ay, may kasinsing ko kay Gayaw. Tapos si Andison, ayan. So marami dito. So yung iba nagpa-plastering dyan. Masonry works, may nagpapalitada, may nag-aasinta. So lahat yan, mga kamusta, no? At ngayon nga, akyat tayo sa taas. So ito yung medyo controversial eh. At pinag-uusapan ng karamihan. Sabi ko nga, nasa plano po yan. So hindi naman po yan ibibigay o kaya hindi natin gagawin yan nang hindi pasok. At hindi yan naka design, no? So lahat po yan dumaan ho yan sa structural design, mga kamusta, no? So dito sa may part na to, sabi nila lulundo, baka nulundo na. Umat na eh. Aloka na. So siguro kung may galaw man ho yan ay depende ho yan kung ano yung mga ginawa natin o kaya ginawa ninyo. So yan ay kumbaga yan naman po ay dineploy based dun sa may paglalagay no, kung ano yung naka-indicate sa plano natin. Okay? So sa ngayon, mga kamusta, etong part na to ay kung napapansin nyo, yung nasa ibabaw na yan, yan po yung tinatawag natin na C-filings. Okay? So kung napapansin nyo, may mga pintura ho yan. Itong C-filings natin, GI po yan. So kahit na hindi mo siya pinturahan ng buo, okay lang din naman. Ang pinipinturahan namin dyan ay yung mga pinag-weldingan. Kaya siya may mga pula-pula. At yan po yung red oxide na ginamit natin dyan. Okay? So ang kulang na lang dito, fascia board. So papapalitadaan muna nila yan. Kasi kailangan sumingit muna yung ating mason. Kasi kailangan mapalitadaan to ng kagaya na ito. So napalitadahan na to. At dito na sa taas yung papalitadahan natin. So ayan. At ito controversial din to kay ewan ko ba. So, sabi ko nga napakaliit lang nito. Ang liit lang nito. So ang kailangan mo lang panlinis yan, walis lang ho yan. Tapos lalagyan naman namin ng screen yan. So hindi na natin di mapapasukan ng buhangin, ay ano tawag nun, ng dahon o kung ano man. Okay, so based dito sa may ginawa natin na to, tingnan nyo, napakatuwid no? So ito yung bulada natin, nasa 1 meter. So ang kailangan natin dito sa pagbububong natin, napaka-importante na kailangan sinusunod natin yung plano. Pero pag wala kang plano, mga kamusta, so may mga kailangan tayong gamitin. Kagaya nito, may roof beam tayo, so hindi mo na kailangan ng pahalang. So hindi mo na kailangan ng pahalang na kung saan pagpapatungan nung rough tie natin. So napaka-importante na mayroong paglalagyan ng rough tie natin. Ang roof beam, napakalaking bagay po nito. Kasi kung wala kang roof beam at dumiretso yung poste mo pataas at may biga ka lamang po na kumbaga yung biga mo lang maliit lang o kaya parang C-ties lang. So hindi yon enough. So dapat yan gagamit ka ng pahalang na kung saan yun yung gagamitin mo para dun sa pagsasaluhan ng rough tie natin. So yung rough tie natin na tinatawag ay ito po siya. Ayan. So ang gamit namin dito 2x6 by 1/4. So yan po yung ginamit namin dyan na sukat ng ating kapal. So yung 1/4 nya yung thickness, mga kamusta, no? So tapos ang ginamit namin dyan na lapad nya ay 6. Tapos dito naman sa baba nya ay 2. So napakatibay po nyan. Kung tinatawag natin dyan kung 1/4 ay heavy duty, pero base po yan sa pagbibili natin o kaya bumibili kayo sa mga hardware ay per kilo po. Okay, so meron tayong depende ho yan kung ano yung kilo na kailangan mo. Kung ano yung mas mabigat, so ibig sabihin yun po yung mas heavy duty. So kapag bumibili ka, magiging aware ka sa pagbibili ng per kilo. Baka mamaya sobrang nipis niyan, baka mamaya ang ibibigay sa'yo 1/8 lang yung kapal, baka mamaya magreklamo ka rin. Ang isa pa dyan, ang kagandahan kasi niyan, pag malapad, kahit na medyo mas maluwang yan, ito nasa 4 meters yan, kaya niyang hawakan yan. Kahit na
kahit na ito ay apak-apakan mo, hindi siya basta-basta lulundo. So eto, based dito sa may roof beam natin, walang nakalagay o kaya dumiretso na poste pataas, pero ang ginawa namin, instead na bakal ang gagamitin namin, binaon namin yung bakal o kaya yung deform bars na yan dito sa may biga natin, and then pinatayuan natin ng panibagong column papunta dyan sa may rafter natin. So yun po yung ginawa namin, kasi ang kalimitan na exercises o kaya naman practices ng iba ay nilalagay lang nila dyan ay patungan lang niya na kung saan gumagamit din sila ng channel bar na kung saan pinagkakapit, tapos nilalagyan ng base plate o kaya kinakapit lang dun sa may nakaabang na mga dowels. So mas mainam pagka ganyan, at least buhos yan, mas matibay. Okay, so walang galaw yan hanggang doon, tapos ito maasintahan to. So yun pa yung mga dumadagdag na suporta niyan, nakagaya nito yung ginawa natin dito. So ang isa pa, gumamit din tayo dito ng C-filings na 2x3. So yan naman po, standard naman po yung 2x3 na yan, na kung saan ang gamit natin dyan ay tres yung lapad. Yan, tres yung lapad niyan, tapos yung kapal naman niya ay 2x3. Tapos yung lapad dito, yung width niya ay 2, no? So ang kapal naman niyan ay 1.5. So meron tayong ginagamit din na 1.2, depende ho yan sa kagustuhan o kung ano yung, kasi usually ang gumagamit lang ng mga 1.2 ay yun yung mga project lang na maliliit o kaya naman hindi dumadaan sa plano. So usually yun yung mga yun, o kaya kung maliliit lang naman yung gagawin nila, usually ganyan lang, 1.2 lang. Pero kung gusto mo talaga na mas maging matibay para hindi maglulusen yung mga spec screw natin, gumamit ka ng 1.5 para mas maging matibay. So may purpose lahat yan, kaya nga kahit na sabihin na natin na may mas mura, kailangan mo na masundin yung kapal, mas maganda po yun. So yun po yung mga ginamit namin dito, at gumamit din kami dito ng cleats. So yung cleats na tinatawag natin, ito po yun. Yan, itong angle bar na to. So yung angle bar na yan po yung ginagamit namin bilang support dun sa likod ng C-filings natin. Kasi pag walang support yan, malamang sa malamang pwedeng magpalig yan, kasi kung dito mo lang siya ikakapit, yung welding niya ay kukulangin po niya yun. So malaking bagay po yan. Then may sagrad kami na tinatawag nandun. So tingnan natin para makita ninyo. So yung round bar na yan o kaya deform bars, pwede rin ho kayong gumamit niyan. Depende na lang ho yan kung ano yung availability o kaya available na meron sa site ninyo. So yung ginamit namin dito ay round bar. Ang kagandahan nito, meron tayong pangontra na kung saan hindi siya basta-basta papalig. Yan. So diretso po yan mga kamusta. So yan pa yung mga ginamit namin. So ang kapal niyan 12mm. So ang gagamitin din namin dito para sa fascia board niya. Ang fascia board, yun po yung nandito sa sidings niya, dito sa harapan niya, ganun din sa likod niya. So kumbaga palibot lahat yan. Yung fascia board na ginagamit namin dyan ay 1.5 ang thickness. Ang laki naman niya ay digis. Tapos 2 naman po yung width niya, no? So 2x10 by 1.5 magbibili kayo. Meron din 2x8 by 1.5. Meron din naman 2x6 by 1.5. Depende po yan. Kasi kung yung laki nung rafter namin, ikukuberan natin yan ng buo, ang gagamitin talaga niyan ay 2x10. Okay? So yun po yung mga ginagamit namin dito. Kapag wala kayong mga kasi yung distance pala dito ng mga rafter natin, depende po yan sa kapal nung ating o kaya laki nung ilalagay natin na rafter. So at kung ano yung laki din o kaya kapal din nung ating mga C-filings. Okay? So yun lang. At antayin nyo yan, pagbububong natin mga kamusta, nalalapit na. Papatapos ko lang muna yan, pag-aasinta, kasi pag yan nabubungan, mahirap na magpalitada, mahirap na mag-asintada. So yan na lang po yung pinapagawa ko para at least dire-diretso na. So ito yung sagrad na tinatawag natin. Yan, to make sure na hindi yan gagalaw o kaya hindi siya papalig. So support lang yan mga kamusta, no? Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. So dito sa may part na to, may nag-aasinta doon. Tapos dito naman may nagpapalitada. So isang bagay na ginagawa natin para dire-diretso. Yun, natapos na yung palitada doon. Papaikot na ho kami
Ang pinakahuli talaga na gagawin namin yung harapan. So para hindi mahirapan magbuhat-buhat. So ang isang diskarte kasi namin dito, kagaya niyan, may mga pinapalitadaan pa dito sa loob. Eh hindi pa namin sinasaraduhan yung ibang parte diyan para mas madaling gumalaw. So yan po. At sa mga susunod na araw, kapag tapos ng palalitada, antayin lang natin yung curing time. At pag napapagbubong na ho ito, saktong pagbubong natin dito, pwede na tayong magsimula sa pintura para sa wall at pagkikisame na ho natin. Pameriendahin muna natin yung tropa para may lakas silang magbulataw at saka magtrabaho. Okay, so tayo naman ay pupunta na rin tayo. Papasyal tayo sa ibang project. So abangan nyo na lang yan sa ibang episode ng mga ng update natin. Ang ginagawa kasi natin dyan, ginagawan kasi natin ng content kada isang project natin para hindi siya halo-halo. Panoorin nyo na lang sa page natin kung ano yung mga updates din na yung mga project natin na hindi, kumbaga talagang kinokontent naman natin lahat. Kumbaga nagbibigay tayo ng idea para at least magka-idea yung iba. Okay? Foundation clear with every touch